Ni Mark, magandang hapon si Henry Uri at si Josa Cruzat sa DCRH. Magandang hapon. Magandang hapon, Attorney. Yes, sir. Si Henry at si Josa. Attorney. Yes, I am on the way. Yeah. Papunta na ako sa kulungan kasi I just received a call na makalaya na si Manong Jason. Oo, nailabas na daw ho ba ninyo o papalabas na? Anong estado? Actually, may order ng court 12 noon pa na ipalabas na si Mr. Jason Apo. But when I was there sa kulungan po niya, 3 hours po tayo naghintay hanggang alas 3. So, dami pa mga requirement na hiningi. So, I don't know kung anong dahilan talaga nila bakit hindi nila ipalabas yung matanda. So, after mga 1 hour, mga 4 p.m., ngayon lang mga 4:30 p.m., I just received a call from NBI na pwede nang sunduin ko daw si Manong Jason. Okay. So, as we speak, ilang hakbang na lang kayo sa kinaroroon ng selda ni Jason para masundo nyo ito? So yun, mga 5 minutes nandun ako sa detention center ni Mr. Jason. Apo, at inyo na siyang ilalabas. Yan bang, yan ho bang bail niya? Ibig sabihin yan ay garantiya na po yan na hindi na siya, of course, under bail, hindi na ho siya makukulong for a while. Hindi na siya makukulong, and I'm very optimistic na sana i-dismiss ng court yung kaso laban sa kanya. Opo. Attorney Mark Tolentino, si Joseph po ng DZRH. Sir, kaya nabanggit ninyo 12 noon pa na i-release yung dokumento na nagsasabing for release na talaga si Jason at nabanggit ninyo na 3 oras kayo na naghintay. Ano po ang inyong reaction dito sa ganitong uri na pagpapatupad ng order of release? Medyo parang nag-inid po ba ang inyong ulo? Kamusta naman po ang inyong kliyente, sir? I was really disappointed kasi nga may order na ng court na ako immediately released. So I was there 12 noon until 3 p.m. Daming hiningi ng mga clearances daw. Ano bang mga clearances na sasabi? Sabi ko, kung ano bang may kaso da, kasi yung bang kaso na ni Mr. Jason sa pinaghanap pa yung mga clearance. So, halata na pinahirapan talaga yung kliyente ko. So, sabi ko na ano ba talagang purpose? So balis ako kasi bawal ang cellphone doon. Nag-post ako sa Facebook na delay ang pag-release ni Mr. Jason After 30 minutes, may tumawag sa akin. Okay. Sabi na pwede na daw sunduin ko na daw yung kliyente ko. Whose fault was that? NBI ang nagtagal, ang sa delay, ang NBI. Hindi naman kayo na cyber libel case dahil sa inyong post. Hindi naman. Naka-update si attorney every Tanong lang natin, Joshua. Kasi siguro para lang malinawan, nagsorry yung judge. Ano yung mga inaming pagkakamali at ano rin sa tingin ninyo? Bakit dapat silang magsorry? Hindi ko naman inaasahan na mag-sorry si judge. But that's why, kung nakita ko na si judge mismo humble enough na nag-sorry, so napaisip ako na sana hindi na, kung may plano tayo na i-respect parang huwag na lang. I advise my client na huwag natin pabayaan. Ang focus lang muna natin is ma-dismiss yung mga kaso mo. So huwag mo natin mag-respect. Iyon ang suggestion ko sa kanya. But of course, siya masusunod kasi siya naman kliyente natin. Nag-sorry si judge kasi daw ang na-issue na warrant is non-billable. And because of that resolution ng court na non-billable, inaresto si Jason sa Thursday evening, na may long weekend, Friday hanggang Sunday, then Monday pa naka-bail. So, yun, dahil doon, na-deprive yung client natin ng almost 5 days ang right to liberty without due process of law. And of course, may violation talaga sa karapatang pangtao at constitutional right na aking client. Okay. Yung ganyang pagsusuri, no less than the judge, is that the tantamount to dismissing the case? Hindi naman. Nag-sorry siya for the issuance ng warrant of arrest. But hindi ko alam kung anong decision ni judge. Basta nag-file kami ng motion to dismiss on the ground na wala namang jurisdiction ng Pasay City. Bakit Pasay City final ang kaso na yung alleged offended party is the President of the Philippines? Hindi, wala naman siyang bahay o opisina sa Pasay City. Okay.
chilling effect. Kasi baka ang mangyayari po nito ay dahil sa nangyari kay Mr. Sonja, yung iba ay maging sarado na ang bibig at hindi na maging matapang sa pagkutuligsa at pagpuna sa mga katiwalian at kamalian ng isang pamahalaan ito. Ano po ang inyong gustong sabihin sa mga taong maaaring ganyan ang nararamdaman? Pa sa akin, naniwala pa rin na rule of law. I think may lapses dito ang NBI. Bakit nag-file sila ng kaso? I don't know kung may clearance ito ng Office of the President kasi ginagamit nila ang Presidente as the offended party. When in fact, based on my research, basta libel, this is crime against honor. Kasi honor, may somebody's reputation ang epektuhan. So dapat siya mag-file ng kaso. But in this case, wala man lang affidavit na naka-attach from the offended party, alleged offended party, si President BBM. Walang naka-attach sa complaint. Sino ang tumayong primary complainant? NBI agents lang na wala namang alam, hindi nila alam anong facts ng kaso. Nag-file lang sila doon, based lang daw sa nakita nila sa internet. So yun lang. So wala silang personal knowledge kung bakit naging cyber libel. Sa pagkakalam ko, ang cyber libel, kailangan na pinail mo ang kaso, kailangan may personal knowledge ka. So, in order to have your personal knowledge, dapat ikaw yung offended party. So, sino mo offended party? Yung agents ba ng NBI? Hindi naman. Kasi wala naman silang alam doon sa story ng kaso. So, it should be the president kasi siya ang offended party. Okay. Now, kayo ngayon ay siguro mga 3 minutes away na lang from the cell. Tama ba? Yes. But Okay. of course, may traffic konti. You have more time pa. Okay, sige. Since we have more time, Josa, ipadiscuss na rin natin. Itong cyber libel na maaaring kaharapin kaso, paano maiiwasan ito? Ang cyber libel, may tinatawag tayong freedom of press and freedom of expression. Hindi naman absolute. Hindi, of course, absolute yan. But of course, kailangan properly identifiable ang person defamed. And of course, kailangan na nakapublish yun. And ibig sabihin, kailangan na, because cyber libel is a crime against honor, ibig sabihin, private crime to. We say private crime, only the offended party can file a case. Nalito ulit ang NBI, akala nila, ang dinimanda nila ni Jason sa terrorism or rebellion, na kahit na public crime, you can file a case, kahit ng NBI can file a case on public crime. But this is a libel. Ang libel, kagaya yan ng adultery, concubinage, na kailangan yung offended party ang mag-file ng kaso. Crime against honor. Kumbaga, dangal ang pinag-uusapan dito. Ang dangal. So, anong pakialam ng NBI sa dangal ng presidente? Okay, sir. So wala silang, they are not the party in interest in this case. So, sige po, go ahead, attorney. Okay. So, yun. Okay, attorney, dahil napag-usapan natin itong cyber libel, meron kayong update about dito sa hiwalay na kasong cyber libel nga po na inihain ng NBI. Nabanggit ninyo, linawin ulit natin, sir, wala pang inilalabas na warrant of arrest para dito sa inyong... Hiwalay na kaso. Oo, kay sa kliyente ninyong si Jay Sonza, sir. Tama, walang warrant of arrest na in-issue ng court on the ground na ang court nag-issue ng order na hindi sila pwede mag-issue ng warrant of arrest kasi yung record na sinadmit ng DOJ papunta sa court, walang mga affidavits, kulang ang mga affidavits. So, kulang mga affidavits, so that's why hindi nag-issue. Baka ang court nag-expect ng affidavit from the president as an offended party. So, hinanap ng court yun, so wala. So, binigyan sila ng 5 days to comply all the requirements. Whether or tingnan ng court kung mag-issue, dapat ba sila mag-issue ng warrant of arrest. Okay. Nabanggit ba sa inyo ni Jay, may binanggit bang bakit napabilis ang pag-aresto sa kanya, pagkakaso sa kanya, pero kalaunan mismong judge na yung nag-sorry? Bakit gano'n naman kabilis na siya'y napusasan? I cannot talk in behalf of the judge, but based on human nature and my experience as a lawyer, pag ganitong kaso, pag minamadali, ibig sabihin may nag-follow up na mga agents. And based on my information, may mga NBI agents doon sa court noong Thursday afternoon. O Thursday morning o Thursday afternoon, hinihintay nila yung warrant of arrest. So gusto talaga nila na mag-i-implement talaga ang warrant of arrest on that day. Pero tingnan mo na, with all due respect, Joseph, sa mga taga-NBI, kung hindi naman sinasabi ng batas na pwede silang maging complainant at ang dapat ng complainant dito ay yung mismong tao
kung saan nasisira ang kanyang dangal. Ibig bang sabihin na mawalang galang na? Baka may mga taga-NBI na kinakailangang siguro makaalam muna ng eksaktong punto ng batas sa mga bagay ng ganito. Baka kulang sila, baka absent sila nung sinabi ng kanilang law professor. Aha. Napaka-importante niyan sapagkat kung nangyari yan sa isang Jason siya, na mayroong kakayahan na kumuha ng abogadong kagaya ninyo, mahusay na abogado at alam ang pasikot-sikot. Paano ito, attorney, kung ang maging biktima ng ganyan ay mga ordinaryong taong bayan na walang kakayahang mag-research at wala rin kakayahang lumaban na may katabing abogado? Sa tingin ko may pang-abuso dito ang NBI. So I think the NBI should be the one to respond to this or mag-explain. So the Filipino people deserve an explanation from the NBI kung bakit nila ginawa yan na wala namang private complainant. And very basic lang naman yan eh. Basta libel ang kaso, cyber libel ang kaso, it is a crime against honor. So therefore, may tao talaga na allegedly na siya ang reputasyon niya. Siya dapat ang ma-file ng kaso, hindi ang NBI. Since honor yan, kailangan ba para pumasok ka doon sa cyber libel, dapat mismong ang babanggitin mo yung pangalan ng tao, kung sino siya, anong kanyang katungkulan. Kanyang pangalan or pangalan niya kailangan naka-identify o kahit hindi pangalan niya, basta properly identifiable siya. Pero kasi yung iba gumagamit ng fictitious name, yung iba naman blind item, yung iba naman madaming account, mga highfalutin statement, yan ganyan. Not necessarily na isabihin yung pangalan. For example, yung barangay captain ng barangay San Pedro, Laguna. For example, gano'n. So, properly identifiable. Hindi kailangan na nakalagay talaga yung pangalan niya. Oo. Pero kung halimbawa ang Pangulo ng Pilipinas, hindi naman sinabing yung pangalan mismo ng Pangulo. Kailangan properly identifiable kung anong Pangulo ng Pilipinas today o baka baka nung mga nakalipas na si Emilio Aguinaldo pa yan. Diba? So, wala ganun. Anyway, sige po at hopefully naman ay maisama na rin yung pauwi si Mr. Sonsa. Pero mayroon ng kasiguruhan. Ito na, last question from Enjosa. May kasiguruhan na mailalabas ninyo bago mag-alas 6 ng gabi si Jay Sonsa. Yes, may kasiguruhan na. Sabi ng NBI agent na tumawag sa akin. So hopefully, sundin nila yung mga sinasabi nila. Okay. Siguro, attorney, na lang huling question sa akin. Sa kampo ni Sir Jay Sonza, kasi may nabanggit, pumalag na po ang NBI sa kritisismong tinatarget lang daw nila ang mga kalaban ng administrasyon. Ano naman daw po ang hingan ko lang ng panig, ang reaction ninyo, sir, bilang kayo legal counsel? Of course, yung NBI, kung anong sabihin nila, of course, under sila ng current administration. So we have the right to express ourselves, we have the right or we have press freedom. So, dapat hindi sila balat sibuyas. Lahat ng mga government employees, mga official, mga employees should not be on skin. As government officials and employees, they are subject to public criticism. That's part of sa trabaho nila bilang mga empleyado ng gobyerno. Alright. Attorney Mark, salamat po. It's an honor to have you on the show. Thank you. Thank you, attorney. Thank you, DCI. Attorney Mark Tolentino, ang abogado po ng broadcaster na si Jay Sonsa na nagsabi na bago mag-alas 6, sigurado nang mailalabas. Sure na, 3 minutes away na daw siya sa detention facility. Traffic lang sapagkat NBI na mismo ang nagsabi sa kanya na pwede nang ilabas si Jay Sonsa. Abangan natin po ang mga follow-up detail.